Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba i-register ang ating Globe o TM na SIM card. Napakadali lang yan gawin, sundin lamang ang steps na ituturo ko sa inyo ngayon. Okay? Let's start. Una sa lahat, ang process po ng registration ng Globe at TM na SIM cards ay pareho lang po. Ngayon para i-register ang iyong Globe o TM na SIM card, ang kailangan mo lang ay mag-open ng kahit anong browser. Ang gagamitin ko ay Google Chrome, pero depende pa rin yan sa iyo kung anong browser ang meron ka. Pagkatapos dito sa web address ng iyong browser, i-type mo ang new.globe.com.ph/simreg. At go. I-click mo lang tong I accept. So nandito na tayo ngayon sa SIM card registration page ng Globe at TM. Okay, dito sa enter your mobile number, ilagay natin ang mobile number ng SIM card na i-register natin. At pagkatapos, i-click mo lang tong register button. May ita-text sa mobile number mo na 6 digits verification code. Need nila i-verify para malaman nila na ikaw talaga ang may-ari ng SIM card. At ito na nga, dumating na yung message. Ito yung verification code. Ang gagawin natin ay i-type natin yan dito. Pagkatapos mong i-verify ang iyong mobile number, ang next step ay mag-fill out na tayo ng ating personal information. So dito, ilagay mo lang ang iyong first name o ang iyong pangalan. Ilagay mo rin ang iyong middle name. At ang iyong last name o apelyido. Ilagay mo rin ang iyong suffix. Kung ikaw ay senior, junior, the second, the third, or the fourth. Pero kung wala kang suffix, ay pwede mo lang laktawan yan at mag-proceed sa next box. Pagkatapos dito, ilagay mo rin ang iyong birthday. Yung sex mo, male o female. Pagkatapos dito sa nationality, piliin mo kung saang bansa ka naninirahan. Sa akin, syempre, Philippines. Then dito sa registration type, piliin mo ang owner kung ikaw ang may-ari ng SIM card. At parent o legal guardian naman kung ikaw ay parent o guardian lang ng may-ari ng SIM card. At itong pangatlo, pipiliin mo to kung ikaw ay hindi parent o guardian ng may-ari, pero ikaw yung pinagkakatiwalaan niya na mag-register ng kanyang SIM card. At proceed na tayo dito sa iyong complete address. Ilagay mo ang iyong unit number, house number, o building name. Kung wala, ilagay mo lang ang NA, means not applicable. Pagkatapos, ilagay mo rin ang iyong street. Sa akin wala, kaya NA pa rin. At ilagay mo rin ang iyong village o subdivision kung meron ka. Sa akin wala, kaya NA pa rin. Then dito na tayo sa province, ilagay mo kung saang province ka naninirahan. Ilagay mo rin ang city o municipality mo. Ilagay mo rin ang barangay. At ang panghuli ay ang iyong zip code. Kung hindi mo alam ang iyong zip code, ay i-google mo lang kung ano ang zip code ng iyong full address. So make sure na lahat ng personal information na nilagay mo dito ay katugma sa personal information na nasa valid ID mo. Dahil mag-a-upload tayo mamaya ng valid ID. Then kapag okay na lahat, i-click mo lang tong next. Ang susunod na step ay mag-a-upload na tayo ng ating valid ID at selfie. Kailangan natin ng ID para makapag-register tayo ng ating SIM card. Kung wala kang valid ID ay hindi ka pwedeng mag-register ng SIM card. So una ay pipiliin muna natin kung anong klaseng ID ang i-upload natin. I-click mo lang ang ID type at maraming ID dito na pagpipilian. Piliin mo lang kung anong ID ang meron ka. Ang pipiliin ko ay driver's license. So, i-click ko lang tong driver's license. Pagkatapos niyan, ay ilagay mo ang ID number ng valid ID mo.
At dito i-upload na natin ang picture ng ating valid ID. So picturean mo lang ang iyong valid ID at i-click tong upload/take a photo. Pagkatapos hanapin mo ang picture ng iyong valid ID at i-click ito. Hintayin mo lang na ma-upload yung picture ng valid ID mo. At yan, lumabas na yung picture, it means na upload na yung valid ID natin. Sa pagkuha ng picture ng iyong valid ID, ay make sure na malinaw at nababasa ang lahat ng information sa valid ID mo. Sa mga nakakaranas ng error sa pag-upload tulad nito, yan ay file size limit. It means masyadong malaki yung picture na ina-upload natin. Dapat hindi lalagpas ng 2 MB yung file size ng picture. So para ayusin ang error na ito, ay may tutorial ako kung paano paliitin ang file size ng iyong picture. Ilalagay ko lang ang link ng video sa description. At kapag tapos ka na sa valid ID, ay kailangan mo rin mag-upload ng iyong selfie. So mag-selfie ka lang at pagkatapos i-click mo itong upload/take a photo. Then hanapin mo ang iyong selfie picture at i-click ito. Pagkatapos ay hintayin na ma-upload ang iyong selfie. Sa pag-take mo ng selfie ay dapat na malinaw yung pagkakuha ng picture. So dun ka sa maliwanag na lugar mag-selfie at huwag sa madilim para maganda yung quality na matitake mo. At tapos na nating i-upload ang ating selfie. Para mag-proceed, i-click lang natin tong next. Dito i-check mo lang ang box kung sang-ayon ka sa mga nakasulat dito. Ikaw na bahala umintindi kung ano ang mga ito. Kung hindi mo maintindihan, i-click mo lang tong Filipino para i-translate ito sa Tagalog. I-check mo lang ang box ng statement na sumasang-ayon ka. Kung sumasang-ayon ka sa lahat, i-click mo lang tong I agree to all information stated below. Pagkatapos niyan, mag-scroll down ka lang pa ilalim at i-click itong button na submit. At nasubmit na ang ating registration. Ang gagawin na lang natin next ay maghintay sa text message ni Globe kung successful yung registration ng Globe o TM SIM card natin. So ito na nga, after 20 minutes ay nag-message na sa akin si Globe na successful daw yung registration ng aking SIM card. At huwag mo rin kalimutan na i-copy o screenshot yung reference number ng registration mo. Magagamit mo yan sa future kung sakaling need mo ng patunay na naparehistro mo ang iyong SIM card.